Another morning na nga naman nga ang papawis namin ngayon at dahil walang pasok, kasama ko si RR sa aking pagpapawis. At dahil nababagot siya ay sinabihan ko siya na laruin na lang yung Yakult na lalagyan. Ayan naman ay trash na ng mga tao na nagaling na sa pagja-jogging. At nung na-enjoy na nga ni RR yung paglalaro niya ay pumatak ko, nagja-jogging na rin ako. Sinimulan ko na din ang tudong pagja-jogging para naman pagpawisan. Ayan, ang ganda kasi ng paligid, hindi masyadong matao ngayon. Tapos andyan lang si RR nakasunod sa akin. At try niya sa aking sumunod, naka-jacket yan at naka-pajama kasi wala naman kasing plano yan na mag-jogging talaga. Sabi nga niya ay hindi talaga, magsistay lang siya sa sasakyan at hindi siya sasama sa akin sa taas. Kasama ko din ang sister-in-law ko at saka yung pamangkin ko. Tapos sa likuran ko sila kaya sige lang. Hindi naman, no need naman na maghintayan kami kasi we run in our own pace. Alam naman namin kung saan kami magkikita in the end, di ba? Balik-balik lang naman kami dito. Habang ako'y tumatakbo, pinagpatuloy naman ni RR yung paglalaro ng lalagyan ng Yakult. Sadyang sinisipa-sipa niya kasi nga para naman ma-enjoy siya at mawala talaga yung bagot niya. Actually, napapagod na yan kasi nga naiinitan na din. Kasi nga masyadong mainit yung ginagawa niya tapos naka-jacket pa siya. Tapos yung tsinelas niya, hindi pangtakbuhan yan. Kaya yan lang yung ginagawa niya. Ando na yung kasama namin, naunahan na kami dahil siya din ay binibideo ko pa. Kaya humihina yung ginagawa ko at hinihintay ko pa siyang at least masamahan ko man lang siya. At nang umabot na kami sa dulo ng bridge, ito naman yung part na hindi pa tapos na part, yung dulo na kailangan pang ipagpatuloy yung paggawa. Ayan, tumitingin-tingin muna si RR at tinitingnan niya yung dagat. Ang ganda kasi singhutin ng dagat, ganda sa feeling kaya picture-picture at nagpo-post pa yan kahit naka-video naman ako. Sinasabi ko kasi mag-post siya kaya ayan, automatic na yung kamay niya dyan, signature post niya yan. Ayan, patingin-tingin, feeling drama-drama, hindi mo alam kung anong iniisip. Ini-enjoy niya talaga, ang ganda-ganda kasi tingnan ng dagat. Tapos yung kabila naman is port. Port kasi yan ang Tagbilaran kaya tinitingnan niya yung kabilang dulo. Ayan si RR, enjoy RR. Pa-post-post lang, tapos lipat-lipat siya. Ako naman is natatakot talaga pag minsan dumudungaw siya dyan sa mga railings. Malalim kasi diba, natatakot talaga. Sinasabi naman niya na wag daw ako mag-aalala kasi malaki na daw siya. Ayan, post na naman kasi sinasabi ko picture-picture muna kami. Sige lang RR, enjoy muna. Ako kasi is hiningal na sa pagja-jogging kaya rest muna ng konti. Kailangan natin ng break. Buti na lang ditong umagang ito ay hindi mainit yung sinag ng araw. Actually, hindi pa masyadong maaga kasi kaming pumunta dito. Tapos pagbalik namin para tumakbo, ayan na si RR. Hinubad na niya yung jacket niya. Tapos binitbit na niya yung tsinelas niya kasi nga nahihirapan siyang tumakbo na nakatsinelas na ganyan. Sinabi pa niya na kailangan ako daw ang magdala ng mga gamit niya para mas malakas siyang tumakbo. Sinabi ko na gamit niya yan kaya kailangan siya ang humawak. Sinabi ko naman kasi kay RR na pwede namang maiwan talaga siya, maupo na lang sa gilid at babalikan na lang namin siya pero ayaw niya talaga. Sa pagtatakbo namin, napansin ko doon sa mga dinaanan namin na maraming bubog ng mga bote ng alak ba. Baka may naginuman dito nalasing tapos sadyang binasak na lang yung mga bote ng alak. Kaya sinabi ko kay RR mag-careful siya kasi nakapaalang siya. Tapos kung pwede doon siya sa gilid maglakad para hindi niya maapakan yung mga bubog. Ayan naman, sinunod naman niya ako kasi nga nakikinig naman talaga ito sa akin. Sa gilid siya naglalakad para safe na lang. Tinitingnan niya talaga kung saan siya aapak. Tapos pag aapakan niya yung daan is tinitingnan niya kung may mga bubog ba. Kaya yan yung part na yan is safe naman kaya patuloy pa rin kami. Dito nga is nagko-cool down na kami. Hindi na kami tumatakbo. Tinitingnan ko na lang si RR. Nire-check ko kung safe ba yung dinadaanan niya. Tapos yung jacket nga pala, tsinelas niya is iniwan na lang namin doon sa gilid. Wala naman kasing mangyayaring masama doon sa mga gamit na iniiwan mo, mga tubig, mga jacket, mga tsinelas. Wala nangunguha dito sa lugar na to. Safe na safe. Pagbalik mo is safe lang talaga. So dahil nag-cool down na nga kami, tapos na kami sa running, kaya dito ay ini-enjoy na lang namin yung lugar, picture-picture, video-video, papusing-pusing. Maganda kasi talaga dito, lalo't malapit ka sa dagat, singot-singot ka sa dagat, maganda din niya kasi yung simoy ng dagat, diba, sa katawan natin.
Yan si RR nakapaa talaga. So sinabi ko nga sa kanya sa susunod ay magsapatos na talaga siya kahit sabihin pa niyang hindi siya magja-jogging. Ayan naman nung paabalik na kami, palakad-lakad na lang kami, nakakita kami ng aso. Super cute ng aso na nakita namin. Tapos ayan, tinuro niya yung bubog na nakita niya. Dito naman tinatakpan niya yung mukha niya. Ayaw niya na pa-video, ayaw na din niya mapapicture. Sawa na daw siya. Ayan oh. Ito talagang gesture ni RR na ganito is para naiinis. Ayan, bubog na naman daw. Sabi ko, careful na lang siya. Tingnan na lang talaga kung saan siya umaapak. Itong gesture ni RR na talagang tatakip ng mukha is ayaw ko talaga. Kasi bakit baka kailangan magtakip ng mukha hindi ko naman inaano. Kaya ito na, cool down na nga tayo. Tapos ganito yung ginagawa ko sa ending ng workout ko. Sige, go lang ng go. Akala mo ang galing-galing, no? Pero mahirap po talaga gawin yan, lalo pag beginner ka. Ay, Diyos ko, yung hangin mo ang kalaban mo. So, feeling ko naman unti-unting gumagaan ang yung katawan ko. Nakakayanan ko na yung mga ganitong bagay. Yung mga jogging na yan, tumataas na yung hangin ko. Itong anak ko, ay Diyos ko, tinatakpan yung camera ko. Nakakainis talaga itong anak ko eh. Ayan. So, kayo rin guys, pag nag-workout kayo, huwag niyong kalimutang mag-cool down. Kailangan yan mag-cool down talaga. Para yung katawan is hindi manibago. Ayan na tayo. Tinatakpan na naman ng anak ko yung camera ko. My goodness. Tinatapos na lang nga namin yung walking namin hanggang sa dulo. Kaya sinabihan ko si Ara na samahan na lang yung pinsan niya na nakaupo sa may gilid dahil lang nanonood ng cellphone. Kaya ayan yung ginawa niya. Hinawakan niya talaga para safe sila. Sinabi ko kasi na dapat hawakan niya kasi magdadala nga yung cellphone at baka matalisod at masaktan pa. Yan, safe na safe kami naman. Ang nanay naman niya is nasa unahan ko. Tapos ito yung magpinsan. Cute na cute na naman si RR at very caring naman sa pinsan niya. Ayan, kami ay hinahanda na namin ang pag-uwi. At dito nga naabutan na nila yung sister-in-law ko. Ayan, kausap na nila. At hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero serious na serious sila sa kausap yung sister-in-law ko. Uwian time na. So, let's go everyone. Uwi na tayo at tayo ay pinagpawisan na.